Now, di na maglangan na. Wato na ta sa paghisgot sa ato ang subject, the work of Satan. So, ang sikreto mga kaigsunan nga diin na makadaog ang maong pakigbugno. Pareha ni Pacquiao nga perminti siya makadaog tungod kay iha di ang swito ang iyang kalaban kung unsa ang galaw, unsay trabaho. So, gitudlo pod sa Biblia kung unsa pod ang mga trabaho ni Satanas aron nga dili na ta niya mailad. Kay ang mga apostolis o mga unang mga Kristohanon nakahibalo gyud sa trabaho ni Satanas. So atong ibase karon ang atong mensahe dinhi sa Genesis chapter 3 verse 1 to 4. Karon ang bitin malalangon labi pa kaysa ng tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nagingon siya sa babae diay. Nagingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman, og ang babae mitubag sa bitin na makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, mingon ang Dios, dili kamo magkaon niya na, bisan maghikap niya na, aron kamo dili mamatay. Og ang bitin mingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. So mao ni ang lansis sa yawa mga kaigsunan yang gibaliktad, og ang bitin ay balog na sa sugo sa Dios, og daghang mga pangutana nga makreate dinhi mga kaigsunan kung ang Dios nasayod man sa tanang mga butang, nasayod man siya nga ang tao huyang, anong gibutang pa daw no ng kahoy nga makapatay diya sa taliwala. Papa na mga kaigsunan dinhi ato makita ang malalangon gyud, ang babae hugtanon gayud, iya pang gidugang-dugangan bisan sa paghikap, pero ang original nga nasugo sa Ginoo walay sugo nga bisan sa paghikap niini. So mao nang mga babae hilig gyud og dugang-dugang. Pan dili ta mag-concentrate diha, adunay mga pipila ka mga buhat sa tanas dili atong paghisgutan ini nga takna karon sa kagabion. Kung dili na to kini matapos, to kini to be continued kini sa sunod nga higayon higala igsoon. Now, dinhi atong makuha sa Biblia ang number 1 nga trabaho ni Satanas mga kaigsunan. Matod pa sa English, Satan uses devices to get an advantage over God's people. So, aduna gyud mga galamiton si Satanas aron nga mahimo nga advantage over God's people. Iya kini nakatutok kini sa mga katawhan sa Dios. So naa siya mga himan kanang gitawag nga galamiton o kanang mapuslanon gyud, so naa siya mga devices. So dinhi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Atod pa sa Cebuano, aron kita dili madaog ni Satanas, kay ang iha mga paagi wala masalip di kanato, no? So daanang gisulti sa Biblia nga mahibalo deta sa iha mga strategy, ang iha mga trabaho kay gi-reveal kini sa Ginoo atod pa dinhi sa 2 Korinto 2:11. So dili dayta dapat ignorante, dapat ato gyud dinhi siya nga susihon, ato gyud nga i-search sama ni Pacquiao nga kung kinsa iyang kalaban, iya gyud gitun-an ang mga steps sa iyang kalaban ug unsa asa ang weakness, unsa iyang style, unsa iyang trabaho. So mao na ni mga kaigsunan na 24 hours ang atong kaaway nga magsigig libot-libot kanato, murag leon nga nangitag tukbunon na. Muna nga mudaog lamang ta sa mga trabaho ni Satanas kung kita makabantay o knowledgeable na kita mga kaigsunan. So mao to ang number 1, Satan uses devices to get an advantage over God's people. Ikaduha, Satan motivates and energizes his own ministry. So dinhi ato makuha gyapon sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13 to 14, for such are
false prophet, false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Pastilan mga kaigsuhan, mo na kuya nga tirada, no? Matod pa si Buhano, kay kana sila nga mga bakakon nga mga apostolis, mga mamumuo nga malimbungon nga nagpaka-apostolis ni Kristo ug dili katingad-an kay bisan pa ngani si Satanas nagapaka manulunda sa kahayag. So, mo na timan-an nato mga kaigsunan. Kinahanglan kabalo gid ta nga mo discern og mo kilatis kay naa di ay siya mga gitawag nga sa English pa mga gipang motivates, no, gipang energize nga iyang mga ministro. So naapoy ministro dinhi sa Satanas, mo ni iyang ikaduha nga trabaho mga kaigsunan. Og nga gipalakpakan, no, kay kuyaw ni daghang napili ni ini, no, kay wala sila nakahibalo kung unsa ang trabaho ni Satanas. Ikatulo mga kaigsunan na dita maglangan diha ang backup nga verse manggo dinhi 2 Corinthians 11 verse 13 to 14, no. So matud pa dinhi nagtransform siya kay bisan pa kuno si Satanas nagpakamanulunda sa kahayag, no. Ikatulo, no, Satan oppresses men, no. Satan oppresses men. Mo daog-daog di ay siya sa mga tao. Dinhi sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed, no? Oppressed of the devil, for God was with him. May tungod kang Hesukristo nga Nazaretno na kung giunsa nasalipdan mga kaigsunan, kaya dali lang. Kung giunsa pag bihog sa Dios, no, o sa gahom nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayuhan og nagaayo sa tanan nga gidaog-daog sa yawa kay ang Dios nag-uban kaniya. So mo ni atong makita dinhi mga kaigsunan, no. So ato ang lantawon mga kaigsunan, sorry, ang signal na to mga kaigsunan murag ay klaro, no. So nagputol-putol ang atong signal tungod kay baduy din mga kaigsunan. So ikatulo mga kaigsunan, Satan oppresses or mo daog-daog siya sa mga katawan. Klaro kay gisulti sa Acts chapter 10 verse 38, no. So muna mga kaigsunan. So kasubok ko mga kaigsunan tungod kay nagwala-wala atong signal so para dili lang sa takutob o doon naman ni ubay-ubay nga mga trabaho ni Satanas, pero timan-an nato nga ato ni padayon ugma, akong i-mention sa kadali. Number 1 nga trabaho ni Satanas, Satan uses devices to get an advantage over God's people. Ikaduha, Satan motivates and energizes his own minister. Number 3, Satan oppresses men. Number 4, Satan tempts God's people. Number 5, Satan ensnare o mulitag siya sa mga tao. Ika-unom, Satan prompts wicked thoughts. Number 7, Satan blinds men to the gospel. Number 8, Satan hinders the work of God's people. So, ug mga adlaw mga kaigsunan og God willing to kining ipadayon ang trabaho ni Satanas aron nga dili na ta mahimong ignorante kay kaganiha gisulti na dinhi sa unang punto nga trabaho ni Satanas, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant. So ang nagatuon sa pulong sa Ginoo og naapil usab ang mga trabaho ni Satanas nakatuon pud ta. So ang iglesia sa Ginoo dili na siya malipat, no. Kay matud pa sa Sibano aron
kita dili madaog ni Satanas kay ang ihang mga paagi wala masalipdi kanato, oh. So dayag ihang mga pamaagi og gipasulat pud sa Dios aron ato ang tun-an higalay igsoon. So hinaot nga doon na pud may consideration din ha ay badwider ta sige ulan-ulan sa ato ang dapit o apektahan ang ato ang signal para mobalik ra man pod kalois Ginoo o shout out sa tanan sa dili pa ko manamilit, shout out sa tanan nga mga kaigsunan nga diin nag-embrace sa Covenant Truth o nag-undergo sa Covenant Training o daduna og nilahutay sa pagtigbugno o ni apil sa kanunay sa kanang gitawag nga training sa diha sa gingharian o naninguha kita nga mudaog kung ato ang target mao ang pagsulod sa gingharian. So hinahanglan nga ato gyud ning suitoon ang mga strategy ni Satanas kay una sa tanan na atong kalaban dili nato makita, no? Apan adunay mga ebidensya buhat ni Satanas tungod kay faith, batod pa sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Maski wa ta nakakita og Satanas o demonyo, pero dayag nga naay ebidensya nga naay mga taong mga na yawanon. In like manner, wa ta kakita og Dios, kay ang Dios espirituhanon man, pero dili malalis. Adunay mga ebidensya nga aduna gyud Dios tungod kay aduna po'y mga tawo nga Dios nun. So sa tanan nga mga tawo nga Dios nun og mapailubon og mga tawo nga maulahutay gayod og mga niluwas sa ato ang Ginoo nga gikaluyan. So maayong gabi diha sa iyong tanan og hanggang sa muli magkita-kits tayo ug mga adlaw kung kulayon sa Ginoo dili ta mabisi. Oh, God bless your heart. Bye-bye.